Yes, brothers and sisters? Siyempre, masaya tayo kapatid natin si Lord. Amen? At lalo pa pong sasaya at tatawi sa ating pagsasama ngayon, araw na ito, sa ating pong tatawagin. Siyempre, alam na po kung brothers and sisters, our beloved feast builder, Brother John Escoto! Good morning, everybody! Hindi ko alam kung ako lang, pero every time isang taon na tinatawag ako dito sa taas, nahihiya pa rin ako. Pwede ko ba ako magkwento bago tayo magpatuloy? Alam ko ninyo, ang mga anak ko, nung Kapaskuhan, nagpasama sa akin. Kasi gusto nilang bumili ng secret at surprise na regalo para sa mami nila. Pag-usapan niya. So, usapan namin, pupunta kami sa department store at pagkatapos na ililigaw ko yung nanay nila kasama ko. At habang sila ay nandiyan shopping ng regalo sa nanay nila, bigla na lang habang nililibang ko ang aking asawa, biglang may naras agad akong text na kalagay, Dad! Exclamation point. Help! Exclamation point. Sinabi niya kung nasan siya. Hinahanap ko yung mga anak ko. At nakita ko ang aking anak. Ang dalawang anak, by the way. Tanong niya, saan? Saan? Abay, nandun po sa kahera na katuwa. Abay, gusto kong sabihin, ang lalakas ng loob niyo mag-shopping, wala pala kayong mga pera. Ganun pala yun, ano? Yung ireregalo nila sa'yo, gawin pa rin sa'yo. But you know, I didn't have the heart to say no to them. I pulled out from my wallet, paid, and then it just struck me. Si Lord, ganun, no? Pag nag-text ka, help! Exclamation point. Dad! Exclamation point. Help! He doesn't have the heart to say no to us. He comes to the rescue, whatever circumstances might be. At yan po ang Diyos na lalapitan natin ngayon sa feast. God would not even dare say. Hosea chapter 11 verse 8 says, How could I let you go this world? My heart will not let me do it, for my love for you is too strong. Sa Tagalog, how can I let you? My heart will not let me do it. Hindi kaya ng powers ko. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Altogether, the feast declaration of abundance. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved. I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Amen. Verse 12. At ang sinasabi po dyan, all together please, the Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty, to send rain on your land in season, and to bless all the work of your hands. You will lend to many nations, but will borrow from none. I'll be asking us to underline the phrase, bless all the work of your hands. Sabay-sabay natin sabihin, bless all the work of your hands. Yung trabaho,
ng iyong mga kamay. And then it says there, you will lend to many nations, but will borrow from none. Ikaw ay magpapahiram sa mga maraming bansa, at ikaw ay hindi manghihiram sa madre. From none. Hindi, pamala. So, sa iba, hindi ko manghihiram sa mga tao. Don't you know that it is God's will that we be blessed? The heart of God wants to bless us. Ang mas gusto ng Diyos, hindi ikaw yung nanghihiram. Ikaw yung nagpapahiram. That is the will of God for our lives. The word of the Lord. Series na ito. Gusto niyo bang malaman kung bakit kailangan ng series na ito? Tanong niyo, bakit? Bakit? Kasi alam mo ba ninyo, matagal na natin sinasabi, what we desire in the feast is to teach people na lahat ng bahagi ng kanilang buhay should be under the will and the lordship of Jesus Christ. Lahat ng mga bagay sa ating buhay, even our finances. Ngunit, sabay-sabay po natin sabihin, ngunit, alam ba ninyo po, kahit si Jesus mismo, He spoke about money and finances more than He spoke about heaven, more than He spoke about hell, more than He spoke about any other topic that you can imagine. Jesus Himself committed to speak about this very area of our lives. So pagkat ang nais ng Diyos ay again lahat ng mga bagay, including finances, to be put under His will. Gamitin ito sa layunin at kaisipan ng Diyos. In Deuteronomy chapter 28 verse 12, kagaya ng ating binasa ngayon, madarama natin ang katotohanan na nais ng Diyos ang kasaganaan sa buhay mo. Palagi natin pinag-usapan niya, nais ng Diyos na kasaganahan sa ating buhay. Sino rito ang mga magulang? Pakitaas ang kamay. Nagsama niyo? Okay, lilinawin ko. Sino rito sa inyo ang may mga anak? Kasi maraming tao walang anak pero magulang sila. No? So yung malinaw, yung may mga anak. Okay, nagsama niyo? Okay. Sino sa inyo rito may mga anak ang nais ninyo maging masagana at successful ang buhay ng inyong mga anak sa bahay? Alam po ninyo, wala pa akong nakausap na normal na tao na ang panalangin nila pag kinakausap ang anak, sasabihin, anak, ang panalangin mo, sana magkautang-utang ka, anak. Sana mabuhay kang hampas lupa. Alam mo, anak, ang ayaw ko sa iyo, utangan mo lahat na umaaten sa feast, tapos subahin mo sila, no? At alam mo, sa hitsura mo niya, anak, nakikinig ako, ikaw ay magiging modelo ng habang buhay na patay-tulong. Wala pa po akong nakikita ng matinong taong ganyan. Meron nagpatingin sa doktor na isang lalaki at sinabi niya, no, bakit po ganun? Kapag umiinom ako ng soft drinks, humahapdi ang aking tiyan. Ngunit napansin ko to, kapag libre naman ng soft drinks, hindi humahapdi ang tiyan ko. Tinignan ng doktor na maayos, sinigiskan, and so on. Sabi ng doktor, alam ko na ang dahilan. Nakikita ko sa CT scan ng tiyan mo, ang lining ng tiyan mo, manipis. Ngunit ang lining ng mukha mo, makapal. Yan ang asal patay gutom. Di ba kuha lang sa ibang, ngunit ang nais ng Diyos, tayo ay pagpalain. Nais niyang pagpalain ang gawa ng ating kamay. In English,
to prosper the work of our hands, pagpalain ng ating trabaho, pagpalain ng ating negosyo, pagpalain ng ating hanap buhay. Hindi ka rin po ng Diyos na ikaw ay magkakutang-utang. In fact, sabi ko ng Biblia, the borrower is a slave to the lender. Ang namumutang ay slave. Alipin ng nagpapahiram. Ang sabi nila, ang slavery mo na-abolish na 200 years ago after the American Revolution. Ngunit ito po ay hindi totoo. Sabihin niyo, oh, sabay-sabay. Ulitin ko. Sabi nila, ang slavery daw na-abolish na 200 years ago. Ngunit ito hindi totoo. Nag-iikot na tayo. Lumagaling tayo. Marami kong mga tao. Sila ay patuloy na alipin ng credit card, ng mga nagpapautang, kahit ang ATM nakasanda. Alam po ninyo, may nakakwentuhan ako na talaga ang produkto niya ay ano ba sinabi ko, credit card o calling card? Credit card. Ang produkto niya ay credit card, may quota pa sila at nabutuwang-tuwa siya. Sabi niya sa akin, ako nakahit ako ng quota ko ngayon every week. Kailangan marami akong makukumbinsin na mag-credit card. Happy naman ako sa kanya, ngunit bigla ko naisip, doon sa daan-daan may credit card, ilan kaya dyan ang magiging alipin yung ipapatay na alipin pa rin. Sa pangalan, itago natin sa pangalan ni Ring. Itong tao na ito, alipin siya ng credit card. Sino ang parang binawian ng buhay si Ring? Walang naipamana sa kanyang asawa, kundi number 1, ang utang ng credit card. Pangalawa, ang luma niyang Toyota. Namumroblema ang kanyang misis kasi kailangan ng obituary. Nagtanong sa dyaryo ang kanyang misis, magkano po ba ang magpalagay sa obituary? Sabi ng sa dyaryo na po 300 pesos po per word. Ganun, mahal naman. Pero kailangan po, pwede ba 2 words lang? Pedring patay. Ay, hindi po pwede misis, minimum po 5 words. Ang mahal naman, o sige, isipin ko muna, o sige, kasi kailangan ko yun talaga, o sige, ganito na lang, 5 words. Pedring patay, Toyota for sale. Isipin mo, patay ka na. Alipin ka patay, but the will of God for us is that instead we borrow, we lend from the rightful people that needs it. In fact, ang modern day po ng salitang lend is to invest. Meron kang extra money, titignan ka ngayon sa stock market, mag-i-invest ka. Yung pera mo, ipapahiram mo sa malalaking kumpanya, and both of you are prospering. Pakitabi kang friend sa kanan, repeat after me, friend. Hindi ka dapat namumutang. Dapat ikaw ang nagpapahiram. Sa kanan naman, repeat after me, friend. Pahiramin mo naman ko. Hindi, friend, kasama ka. Hindi ikaw dapat ang nangihiram, dapat ikaw ang nagpapahiram. And this is the will of God for our lives. Many of you here, you know our outreach annual. Sino dito ang nakakalam ng annual ng matinaas ang kamay? Okay. Ang annual po, yan ang outreach natin for the poor, elderly. Ang tawag po natin sa annual, kasi kinukuha natin sila, yung mga matatanda, kinukuha natin sa kalsada, we house them, we care for them, we treat their disease, inaalagaan natin. Ang tawag po natin sa ministry na ito, para ba siya special departure lounge for heaven. Kasi pag hindi natin ginawa sa kalsada, sila mamamatay para hindi sila kawawa, tayo kinukuha natin sila. Alam niyo po ba na yung mga taong kinukuha natin sa anawin, they have not always been poor. At a certain point in their lives, kumikita sila.